ba dito, Blake? Tanong naman ni Marshall dahil ng araw na yon nagpasya na si Blake na puntahan si Alden. Yeah, kailangan kong gawin to. Ako ang mahal ni Samantha. Hindi makatanungan para sa kanyang makulong sila sa isa't isa. Wika ni Blake. Naiintindihan ko. Sana lang maging maayos ang lahat. Ani Marshall. I hope so too, Dad. Hindi ko kaya makita si Samantha na magpakasal sa ibang lalaki. Wika ni Blake. Ayoko lang nakikitang malungkot ang anak ko. Tara na't bumaba na tayo. Ipapahatid na kita sa driver. Sagot ni Marshall. Nang palabas na sila'y kasalubong nila sa Stella. Wish me luck, baby. Ani Blake nang nitian sa Stella. What? Why? Saan ka pupunta? I am making you mine, Samantha, so wish me luck. Sagot ni Blake nang nitian sa Stella at binigyan ito ng isang mabilis na halik sa labi at saka dali-daling umalis. Hindi na nakapag-react pa sa Stella dahil wala na si Blake sa harapan niya. He really loves you, Stella. Sana makita mo yon. I just wish tigilan mo ng pananakit sa sarili mo, princess. Wika ni Marshall sa anak nito bago ito iniwan. Nang dumating si Blake sa bahay ni Doc Alden, pinapasok naman siya agad lalo na't hindi dahil ang gamit niyang sasakyan ay may simbolo ng crest ng Count of La Marche. Hinahanap ko si Doc Alden. Mangyaring ipaalam sa kanya na si Blake Alarcon ay kailangan makipag-usap sa kanya. Wika ni Blake sa butler. Mangyaring upo ka muna, Mr. Alarcon. Ipapaalam ko sa kamahalan ng pagdating mo. Ani naman ang butler. Pinuntahan naman kaagad ng butler si Arden. Your Highness, may bisita ka. Mr. Blake Alarcon is looking for you. Saglit namang hindi nagsalita si Alden pero kailangan niya ring harapin ito. I will meet him in the study room. Sagot ni Alden at lumabas na ang butler. So, you are finally here, Blake. Sa tingin ko hindi maiwasan ang pagkikita natin. Wika ni Alden sa kanyang sarili. Sumunod naman si Blake sa butler na pinapunta siya sa study room. Please wait here, Mr. Alarcon. Maya-maya lang pababa na rin si Doc Alden. Sagot ng butler at saka tumango lang si Blake. Good morning, Mr. Alarcon. I must say ang lakas na ng loob mong ipakita sa akin yung mukha mo. Ani Alden na puno ng sarcasm ang boses. Pumunta ako dito para kausapin ka tungkol kay Samantha. And what about my future wife? Do you want to talk about? Let her go. Please let her go, Alden. Wika ni Blake at isang matalimatingin na nakuha niya mula kay Alden. At bakit ko naman gagawin yon? Malamig na tanong ni Alden. Alden, mabuti kang tao pero si Samantha, hindi kanya mahal at alam nating dalawa yon. Tila gumuhit naman ang sakit sa puso ni Alden nang marinig iyon. Alam niya ang totoo pero bakit? Nasasaktan siya ng labis na marinig yon sa mismong bibig ni Blake. Mahal ko siya, Blake. You just don't know how much. Sagot ni Alden na mababakas ang sakit sa gwapo niyang mukha. Pero ganun din bang nararamdaman ni Samantha sa'yo? Blake, she will marry me and that's good enough for me. Sagot ni Alden na pilit itinatago ang sakit. Damn it! Hahayaan mo ba talaga siyang gawin yon? Hahayaan mo ba siya magtiis habang buhay na magpakasal sa hindi naman niya mahal? Ito ang pinili niya, Blake. Not mine, neither yours. May sarili siyang isip at saka dinadala niyang anak ko. Sagot ni Alden. Fuck off! Anak niya ang dinadala ko. Anak ko, Alden, at hindi sa'yo. Giit ni Blake na hindi na nakapagpigil. So alam mo na pala. But who cares? Papakasalan niya ako at ako magiging ama ng anak niya. At ang batang iyon na magiging tagapagmana ko. Ganting sagot naman ni Alden. Please, Alden. Kahit kailangan ko magmakaawa, gagawin ko. Hayaan mo na siya. Hindi mo ba nakikita na hindi siya masaya? Hayaan mo kung pasahin siya, Alden. Wika ni Blake na nakikiusap na. At bakit ko gagawin yon? Bakit ko hayaan ang babaeng mahal ko? Nagkaroon ka ng pagkakataon pero sinira mo kaya may pagkakataon na ako ngayon. Ano naman ni Alden? Mahal na mahal ko siya, Alden. At alam ng Diyos na akong mahal niya. So please, let her go. Ani Blake. Hindi na napigilan pa ni Alden ang kinigim-gim na emosyon. Hinawakan niya si Blake sa kanyang kwelyo na handang makipaglaban. Alam mo ba kung gaano ko nasasaktan? Alam mo ba kung gaano ko siya kamahal? Nakapili na siya. Alam kong hindi niya ako mahal gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Pero nagpa siyang samahan ako. Ano, Blake? At hindi ikaw. Ako. At wala nang iba. Sigaw naman ni Alden na mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kwelyo ni Blake. I'm sorry, Alden. Alam kong ang ginawa mo lang ay mahalin siya at alagaan. Pero kung mahal mo talaga siya, hindi mo ba siya kayang bitawan para maging masaya siya? Wika ni Blake na hindi nagtangkaman lang labanan si Alden. No, you don't. Hindi mo alam kung gaano ko siya kamahal. Wala ka nung naghihirap siya. Wala ka doon. Damn it! Dahil ikaw ang nagtulak sa kanya palayo. Ngayon, bumalik ka para sa kanya? Sino sa tingin mo makasarili sa atin, Blake? Sino? Sigaw pa rin ni Alden na halata mong gigil na. Alam ko kung gaano kalaki ang mga pagkakamali ko at hindi ako proud sa nagawa ko. Kung pwede ko lang kunin lahat ng sakit niya at ibigay sa akin, gagawin ko. Pero mahal ko siya.
Mahal na mahal ko siya kaya hindi ko kayang makitang miserable siya ngayon. Ganti naman ni Blake. Do not you dare lecture me about her being miserable. Sa tingin mo, saan nagsimula? Dahil sa inyo, lahat kaming nasa ganitong gulo ngayon. Sa cruise ship na yon nung nakita ko siya at nalaman kong mahal ka niya, bumigay ako. Wala akong planong gawing hanggang sa dinala niya sa tadhana sa akin. Nakita ko na naman siya. Wasak, miserable, at nasaktan. Hindi ko siya hinanap. Gumawa ng paraan ng tadhana para makita ko siya ulit, para mawala lahat ng sakit niya. Tapos ito ka na naman, panira ka ng lahat. Nandyan ako nung wala ka. Nandyan ako para ibalik lahat ng piraso niyang itinapon mo. Ako ang nandyan para sa kanya, hindi ikaw. Naiisip mo ba, kahit isang segundo na may karapatan kang kunin siya sa akin? Galit na sigaw ni Alden, bago marasa binitawan ng kwelyo ni Blake. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Blake is guilty for all the things Alden said, but he did not came here for that. He came to free Samantha so she can be happy. Unti-unti, lumuhod si Blake sa harapan ni Alden, at hindi inasahan ni Alden na gagawin yun ni Blake. Ang lalaking tulad ni Blake, hindi isang taong gagawa niyan. Nakikiusap ako sa iyo, Alden. Sa lahat ng maling nagawa ko, hayaan mo kung itama ko lahat ng yun. Hayaan mo na siya para makasama ko siya. Nakikiusap ako sa iyo. I know there won't be enough story to justify what I've done in the past. Please let her be. Ani Blake na hindi na napigilan ng luha habang nakaluhod sa harap ni Alden. Dammit, Blake. Ganun mo ba siya mahal para magmakaawa ka pa? Anang isip ni Alden habang nakatingin sa lalaki na nakaluhod sa harapan niya. Go away, Blake. Hindi mo na maibabalik lahat ng araw na nawala at lahat ng luhang na ibuhos niya. Hindi mo na maa-undo ang mga bagay na nagawa na. Hindi mo maalis ang sakit na nararamdaman ko ngayon knowing that my future wife is in love with someone else just because of your sorry. Wika ni Alden. Please, Alden, let her be happy. She had been through a lot. She deserves happiness. Ani pa ni Blake. Hindi na napigilan pa ni Alden ang sarili. Nasasaktan na rin siya sa lahat ng sinasabi ni Blake. Binigyan niya ito ng isang malakas na sundok dahilan upang matumba ito. I think I deserve that. Wika ni Blake na nasa sahig dahil sa pagkakasuntok sa kanya ni Alden. Yes, you do, asshole. Dapat matagal ko na yung ginawa. Bumangon ka na dyan. Wika ni Alden na kinuwelyohan ulit si Blake so he would stand up. Please, Alden. Nagmamakaawa ko sa'yo. Pwede mo akong suntukin hanggat gusto mo. Saktan mo ko pero please, palayain mo siya. Get out. Leave. Take this with you. Papakasalan niya ako at sa huli, makakalimutan ka niya. Kakalimutan niya na ikaw ay nag-i-exist. Ani naman ni Alden na halos kalad ka rin na si Blake palabas ng kanyang bahay hanggang sa bitawan siya dito sa labas kung saan naroon ang sasakyan ni Count Marshall. Huwag mo nang lokohin pa ang sarili mo, Alden. Habang buhay niya ako mamahalin. Kahit anong gawin mo, it will always be me. Kailanman hindi mo makukuha ang puso niya. That has been mine since we're 7. Wika ni Blake. Get the hell out of here. Leave. Bring that bastard out of here. Sigaw naman ni Alden. Pwede mong sabihin ang lahat ng yan pero kahit kailan, hindi mo ako mapapagalitan sa puso niya. Never. Wika ni Blake. Yeah. Pero kahit anong gawin mo, papakasalan niya ako. Kaya nandito ka, tama? Dahil hindi mo na mababagong isip niya. Good news is, hindi ko rin babaguhin ang akin. Kaya pwede kang mapunta sa impyerno kasama yung mga kalungkutan. Pero sa dulo ng araw, siya ay magiging asawa ko. Ang asawa ko. Ganti naman ni Alden. Damn you, Alden. Huwag kang makasarili. Palayain mo na sa Samantha. Ani naman ni Blake na inaawat na ng mga tauhan ni Alden. I will see you on your wedding day, Alarcon. Have a good day. Wika ni Alden saka ito tinalikuran. Nang maisara ni Alden ang pinto, tila nanghihina siya nagpunta sa kanyang study room. All I did is to love you, Stella. Bakit kailangan ko makaramdam ng ganito? I never did anything to hurt you. Bakit hindi mo ako kayang mahalin na higit pa sa pagmamahal mo sa bastos na ex mong asawa? Ani Alden sa kanyang sarili, habang inisang lagok ang brandy na sinalin niya. Sa sasakyan naman ay tahimik si Blake, halo-halong iniisip. You can't deny the fact in front of you for as long as you want, Alden, but I will never let you marry Samantha. Kahit kailangan kong sirain ang tinatawag mong kasal, gagawin ko. Ngunit hindi ko hayaang gugulin ni Samantha na titirang bahagi ng kanyang buhay, kasama ka nang hindi siya masaya. Banta naman ang isip ni Blake. What happened with your face, Blake? Tanong naman ni Marshall na makitang pasa at dugo sa mukha ni Blake. It did not went good. Ayaw niyang pakawalan sa Samantha. Ani naman ni Blake. Alam kong siyang kasama niya sa pinakamasayang bahagi ng buhay niya. Hindi rin natin siya masisisi. Mahal niya ang anak ko. Alam ko na nasaktan din siya. Pero hindi ako pwedeng sumuko ngayon. I can't do that.
Gagawin ko lahat para masigurado kung magiging masaya siya. Wika naman ni Blake. Hindi rin napansin na nakita na sila ni Stella at nakalapit na ito. Oh my God, what happened? Tanong naman ni Stella na nakalapit na kay Blake. Hindi maitatanggi ang pag-aalala nito at hindi naman sumagot si Blake. But he stared at her. Pero napansin niya sa Stella. Blake, stop staring and answer me. What happened? Tanong ni Stella. Nag-aalala ka. Wika ni Blake na tila hindi makapaniwala. Of course I am. With my father on your side now, no one would dare do that. Ani naman ni Stella na hindi talaga mapigilan ang pag-aalala. I am fine, baby. Nauntog lang ako sa isang pinto na yon. Huwag mo ako alalahanin, hindi ako papatayin ito. Kailangan ko pang mabuhay ng matagal. Hindi pa kita napapakasalan ulit. Ani naman ni Blake na nakangiti na dahil labis ang tuwa niya dahil sa nakikita ang pag-aalala ni Stella sa kanya. Liar. Wika na Stella tumayo na doon dahil hindi niya mapigilan ang pamumula sa mga sinasabi ni Blake. Naririnig niya ang malakas na tawa nito habang papalayo siya. Kinagabihan, naroon sa Chateau de la Marche si Alden para bisitahin si Stella. Kitang-kita ni Blake kung paano ito hinalikan ni Alden sa pisngi at nagingit-ngit siya sa selos. Oh, hello, Your Highness. Good evening to you. Ani naman ni Blake na nagpakita na sa kanila. And what are you doing in here, Mr. Alarcon? Tanong ni Alden na tinanabulutan naman ng masamang hangin ng sala. Oh, hindi ka ba na-inform? Dito ako naman malagi. Sagot ni Blake. Don't you have no shame? Sarkasikong sagot naman ni Alden. Alden, let him be. Let's just go in the garden. Wika ni Stella. At bakit naman kailangan kong mahiya? Hindi ba dapat andun ako nung nasa ng asawa ko? Wika ni Blake. You! Ani Alden na naputo lang anumang sasabihin dahil bila nagsalita si Count Marshall. Stop it, you two! Alden, nandito siya dahil bisita ko siya at kayong tatlo pwede yun na akong sundan ngayon sa dining hall. Handa ng hapon at naghihintay ng Lola Amanda ninyo. Wika ni Marshall sa tatlo na hindi na nakaimik pa. Walang nagsasalita sa kanila habang kumakain. Alden felt so suffocated kaya nagpaalam na rin to. If you will excuse me, I still have an important meeting to attend to. I should be going now. Don't you want to talk about me? About Alden? Ani naman ni Marshall. No need, Count. I perfectly understand where you are coming from, but I would not back down. By the way, my lady, I will pick you up tomorrow by 10. We have to attend to the food tasting for our wedding. Wika ni Alden saka hinalikan si Stella. Take care, Alden. I will walk you out. Sagot ni Stella. No need. Malamig sa labas. Makakasama yun sa anak natin. Ani Alden na sinadyang binigyan iyon ng diin bago umalis. Kitang-kita naman nila kung paanong naikwim ni Blake ang kamao sa kanyang narinig. I think I need to rest. Excuse me. Ani Blake na tumayo na rin sa upuan at tumakit sa kanyang silid. Ilang saglit pa si Stella na nagpaalam upang magpahinga. Nang lumiko siya upang magpunta sa kanyang silid, isang kamay ang humawak sa kanya. Hinila siya papasok ng kanyang silid saka iyon inilak. What are you doing, Blake? Samantha. Wika ni Blake at niyakap na mahigpit sa Stella. Tila naman ang status sa Stella. Hindi pa rin nagbabago ang pakiramdam niya sa mga yakap ni Blake. Lucas. Ani Stella tumulo ng luha niya. Samantha, nasasaktan na ako, alam mo ba yun? Ang sakit-sakit na lagi mo ako pinagtatabuyan. Kahit ako naman talagang naman ang puso mo. And now what? Gusto mong iba ang ama ng anak ko? Alam ko na ako ang ama ng dinadala mo, Samantha. Not Alden. Because after all this time, hindi mo magawang ibigay ang sarili mo sa kanya. Ani naman ni Blake na lumuluha na rin. Lucas, sorry. Patawarin mo ko. Hindi madali lahat na naging desisyon ko pero sa lahat na nagawa ni Alden para sa akin, hindi ko kayang sirain ang pangalan niya sa lahat ng mga tao. Ani Stella ang patuloy sa pagluha. Lumuhod si Blake sa harap ni Stella at niyakap ang mga binti nito. Samantha, pwede bang ako naman? Kami naman ang magiging anak natin. Karapatan niyang lumaki kasama mga magulang niya. I am begging you, Samantha. Fight for me. For us. Ani Blake. Tama na, Lucas. Tama na. Hayaan na natin, please. Nakikiusap ako. No, Samantha. Ani Blake. Ako ang nakikiusap sa'yo. Ipaglaban mo naman ako. Ako naman, Samantha. Umalis ka na, Lucas. Gusto ko na magpahinga, please. Leave. Tumayo si Blake mula sa pagkakaluhod and there is so much pain in his eyes. Ang tigas mo, Samantha. Ang tigas mo. You are not the woman I married anymore. Na kahit sa konti pagkakataon ipaglalaban ako. Put this in your head, Samantha. Hindi ako papayag na ikasal ka kay Alden. I would rather die that witness. That. Hindi rin ako papayag na iba mag-aalaga sa anak ko. Hate me pero pag tinuloy mo ang pagpapakasal mo kay Alden, ilalayo kita dito at sa lahat. Trust me, baby. Wala akong pakialam kung kakasuhan ako ng kidnapping. Pero hindi ko pa panoorin na maging miserable ka sa kanya.
Akin lang kayo ng anak natin. So think again, baby. Mas gugustuhin mo bang ipahiya mismong Alden na yon sa araw ng kasal ninyo? Or would you stop it by being happy with me? Ani naman ni Blake bago tuluyang lumabas ng kwarto. Damn it, Lucas! Bakit pa ba ako pinapahirapan ng ganito? Anis na rin na maiwan sa mag-isa sa kanyang silid. Nang makarating naman si Blake sa kanyang silid, mabibigat ang kanyang hinga. Better not test my patience, Samantha. I swear I will never let you do that stupid mistake. Never. You and your child are supposed to be with me. Hindi ba pwedeng piliin mo na lang kaligayahan natin? Damn it, Samantha. Mahal na mahal kita, so why can't you just fight for me? Kinaumagahan. Alas 7 pa lang ng umaga, gising na si Blake. Naganda sinagahan para kina Stella. Good morning, Dad, Grandma, and good morning to you, baby. I hope you don't mind but I intrude your kitchen and cook breakfast. Ani Blake na nakangiti. Not at all, Blake. Hindi ko alam na marunong ko pala magluto. Impressive, ha? Wika ni Amanda. Let me guess. Hot dogs, eggs, and bacon? Wika ni Stellang hindi mapigilan ng ngiti sa labi dahil alala na rin niyang araw na iyon na pinaglutusan ni Blake. You are mean, baby. Effort counts. Ani Blake na natawa na rin, pati na rin sila Marshall at Amanda. Well then, let's taste that effort of yours, young man. Shall we? Wika ni Marshall na natatawa na rin. Nang matapos magagahan, nagkape si Marshall at Blake sa garden. Na makarinig na lang sila ng sigaw galing kay Marshall. Mother! Stella! Call the driver, fast! Sigaw naman ni Marshall. Nang punta ni Stella ang ama sa garden, nakita niyang namimilipit sa sakit ng tiyan si Blake. What happened, Dad? Lucas! Lucas! Ani Stellang natataranta na. He is in pain. Hindi ko alam kung ano nangyari pero kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ani Marshall. Marshall, the car is ready. Let's go. Ani Amanda. Nakasunod ang mga bodyguards at inalalayan ng mga ito sa si Blake sa sakyan. Sumakay din si Stella sa likod at siya ang maalalay kay Blake. Lucas, talk to me. What are you feeling? Stop scaring me, Lucas, please. Wika ni Stella na maiyak-iyak na doon sa likod ng sasakyan. Samantha, it hurts. Wika ni Blake. Malapit na tayo sa ospital, Blake. Hang on. Wika ni Stella. Nang makarating sa ospital, agad namang inasikasa si Blake. Kinausap ni Marshall ang doktor at si Stella naman hindi mapakali sa labas ng ER. Habang hindi mapakali si Stella ay doon sa nakatanggap ng tawag mula kay Alden. My lady, papunta na ako para sunduin ka. Handa ka na ba para sa food tasting? Wika ni Alden sa kabilang linya. Oh, sorry, Alden. I can't make it. Nasa ospital kami ngayon. Sinugod namin sa Blake dito. Stomach pain. Sorry, can we just reschedule it? Wika ni Stellang balisa pa rin sa pag-aalala. Naiintindihan ko. I will be there in a few. Ani Alden na mababakas mong lungkot sa tinig. Nang natapos ang tawag, hindi mapigilan ni Alden na mapaisip. Until now, Stella, he always comes first. Can't I really take his place? Wika ni Alden sa kanyang isip. Nailipat na si Blake sa private room nang dumating si Alden. Ang sabi ng doktor, hindi lang daw ito natunawan, pero they still conducted more tests to be sure. Nagtitigan ang dalawang lalaki na makapasok si Alden sa silid ni Blake at mawala lang ang nakabibinging katahimikan nang dumating ang isang nurse. Countess Stella, the patient can already go home in a few. You just need to process the discharge order. Your father is still talking to Dr. Harris. Ani naman ng nurse. Alright, I'll come with you. Blake, Alden, I just have to finish this. Do not make a scene, will you? Ani Stella bago lumabas ng private room. Naiwan sina Alden at Blake sa silid. And hell, the silence is deafening until Alden broke it. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo, Alarcon? Wika ni Alden. I know you do. You are not dumb after all. Gagawin ko lahat para pigilan siyang pakasalan ka. Sa tingin mo titigil ang kasal dahil hindi kami nakapunta sa food tasting? Give up, Alarcon. We will be married in no time. Ani Alden sa pang-asar ni Blake. Dream on, Your Highness. Gagawin ko lahat para masiguradong walang kasala magaganap. But on second thought, pwede ka namang pakasal. Pero sa ibang babae nga lang. Saad ni Blake. Hindi mo talaga alam kung kailan ka susuko, hindi ba, Alarcon? I will make you realize that very soon. By the way, I have moved our wedding day. Sa susunod na yung linggo at imbitado ka. I gotta go. Ingatan mo si Stella hanggang sa maging asawa ko siya. Hanggang sa mawalan ka na ng pagkakataon. Wika ni Alden bago talilikuran si Blake. Damn you, Alden. Hindi mo siya mailalayo sa akin. Damn it! Wika ni Blake na makalis sa harapan niya si Alden. Dahil sa mga nangyari, matuloy pa kaya ang kasal ni Samantha at Alden? Hanggang kailan magmamatigas si Stella? Magkaroon pa kaya ng kaayusan ng mga buhay nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.